Ang lolo ko noon, isang negosyante, nagtitinda po siya ng balot. Dahil masipag ang lolo ko, pag natitinda po siya ng balot, dyan po kami kumukuha ng pagkain. Kasi ang pagtitinda ng balot, yun pala gabi lang. Kaya, kung kumain kami, gabi din. Pag sa umaga, nang kumakain ako doon sa lola ko, kumukuha ako ng pandesal. Yung kapatid ng lolo ko yan. Kumukuha ko doon ng pandesal. Pagkatapos, nakakuha ko ng pandesal, kumakain ako, pinapakape ako at binibigyan ng pandesal. Yun ang pagkain ko sa umaga. Pagkatapos kung kumain doon sa lola ko, umuwi na ako sa lolo ko. Kasi ang lola ko at ang lolo ko magkapatid. Umuwi na ako sa lolo ko. Pagkatapos ko umuwi sa lolo ko, natutulog na ako. Hanggang, hanggang people, hanggang gabi na po yun. Pag gabi na, nagtitinda na yan ng lolo ko. Pag dumating siya sa gabi, mga 8 o'clock, nakabili na siya ng bigas. Doon na kami magsasaing ng lolo ko. Yan ang buhay ko noon. Nagtitinda ng lolo ko ng balot. Then gusto ko sana masali man lang sa wish ko lang yung aking yung kasaysayan ko. Kaso hindi ako marunong magsulat sa wish ko lang. Sana may makakita nito at maparating ito sa wish ko lang. Gusto ko sana sa totoong buhay ang kasaysayan kong ito. Ang hirap talaga ng buhay nang doon ako sa lolo ko. Dalang beses lang kami kumain sa isang araw. Tapos sa gabi lang kami kumakain ng kanin. Pag dumating ang lolo ko, galing nagtitinda ng balot. Pagkatapos umuwi siya, pinapakain, nagluluto, nagsasaing siya kasi hindi pa ako marunong noon magsaing kasi 9 years old pa ako noon, hindi ako marunong magsaing, di ba? Hindi pa ako tinuruan magsaing. Nang huli, tinuruan ako ng lolo ko paano magsaing. Kasi, mas mainam daw yung marunong ako magsaing. Proud ako sa lolo ko, sobrang bait ng lolo ko. Hindi ko siya makakalimutan sa buong buhay.